Ilang araw na ring mainit na pinag-uusapan sa social media at mga pahayagan ng masakit na sinapit ng grade 10 student na si Pearl Joy Galve. Ito ay matapos na matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan sa kalunos-lunos na kalagayan sa La Carlota City. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring sinusubaybayan ng marami ang mga pangyayari. Ano na nga ba ang update sa kaso ng pagkamatay ni Pearl Joy Galve? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. July 29, 2024, maagang nagising ang karamihan dahil sa unang araw ng pagbabalik sa eskwelahan matapos ang mahabang bakasyon. Pag ganitong unang araw ay talaga namang excited ang mga mag-aaral sa kanilang muling pagpasok sa school. Pero sa bagong mga gamit ay excited silang muling makita ang kanilang mga kaibigan, kamag-aral at mga guro. Ganon din ang 15 years old na si Pearl Joy. Maaga pa itong naligo at naghanda para sa unang araw ng kanyang pagpasok. Nasa grade 10 na ito sa Sumag National High School sa Bacolod. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay sabay na pumasok ng school. Hinatid sila ng stepfather na si Rene Jan Nasis. Mula nang maghiwalay ang mga magulang ay naiwan silang magkapatid sa kanyang ina na si Jennifer Galve. Ang kanilang ama naman ay sa Manila na naninirahan kasama ng bago nitong pamilya. Bagamat magkalayo ay patuloy naman ito na nakakausap ng magkapatid, lalo na nga si Pearl Joy. Sa paghihiwalay ay umibig naman ang kanilang ina, si Jennifer kay Rene Jan Nasis alias Negro. Maayos naman na naging pagtrato ni Rene sa magkapatid kaya naman lalo pang nahulog ang loob ng ina ni Pearl sa kanilang stepfather. Naging panatag din ang loob ng kanilang ama dahil sa kababata nito si Rene. Dati din silang magkasama noong nag-aaral pa lamang ng high school at kasama niya si Rene sa kanilang barkada. Ayon sa kanya ay mabait ito at kilala niyang mabuting tao. Kaya naman pinagkatiwala niya rito ang mga anak na pawang babae. Sa Manila ay nagtrabaho ang ama ni Pearl bilang isang construction worker. Doon na rin ito muling nag-asawa at nagkaroon ng 4 pang mga anak. Nang mangyari ang insidente ay buntis ang kinakasama nito at nasa kanya ng kabuhanan. Nang maihatid sa eskwelahan ayon sa kaibigang matalik ni Pearl, ay nagkita pa sila sa pila bago ang flag raising ceremony. Biniro pa nga niya ang kaibigan na ilibre siya ng recess. Noong una ay sinabi nito na wala siyang pera, subalit kalaunan ay may inilabas itong 300 pesos mula sa kanyang bulsa. Natawa naman ang kanyang kaibigan at sinabing nagbibiro lamang siya. Gayon pa man ay nagpumilit si Pearl at sinabi na puntahan siya nito sa kanilang classroom sa recess at ititreat niya ang kaibigan. Iyon na ang huling sandali na nakita nila si Pearl. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang klase ay bigla na lamang itong nagpaalam sa kanyang teacher dahil sa labis na pagsakit ng kanyang tiyan at nagpaalam sa guro na uuwi ng kanilang bahay. Dahil nga sa sinabi nitong hindi maganda ang kanyang pakiramdam ay pinayagan nito ng guro, lingid sa kaalaman nilang lahat na ito na ang huling sandali na makikita nilang buhay ang dalaga. Paglabas ng school ay nagawa pang mag-text ni Pearl sa ina para sabihin dito na paludan siya dahil kailangan niya ng load para sa kanilang school activity. Nilodan naman siya ng ina. Tinawagan din nito ang pinsan at sinabing samahan siya dahil may kukunin siyang motor. Hindi naman sumama ang kanyang pinsan dahil sa may ginagawa ito. Paglabas ng school ay nakita pa ang dalaga kasama ang stepfather nito na si Rene. Ayon kay Rene ay nilapitan siya ni Pearl at nanghingi ng pera. Inabutan niya naman ito ng 50 pesos bago sila tuluyang naghiwalay. Simula ng mga oras na iyon ay hindi na umuwi ng bahay si Pearl Joy. At naglaho ito na parang bula, walang kahit na sino sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga kaibigan ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. July 30, 2024, kinabukasan, ay lumapit na ang kanyang inang, si Jennifer sa tanggapan ng Police Station 9 para magpatulong sa paghanap sa kanyang anak. Agad namang tumugon ng tanggapan at nagsagawa ng missing person report. Muli nilang binalikan kung saan huling nakita si Pearl Joy. Tulad ng sinabi ng guro, ay nagpaalam ito na uuwi dahil sa masakit ang kanyang tiyan.
Naiwan pa nga ng dalagang kanyang bag sa loob ng kanilang classroom. Isang witness ang nakapanayam nila na nakakita kay Pearl Joy sa labas ng paaralan at may kausap sa cellphone. July 30 ng alas 4 ng madaling araw ay muling nakita si Pearl Joy kasama ang isang lalaki na may mga tattoo. Ayon sa isang tindera, ay bumili ang dalawa sa kanya ng noodles. August 2, 2024 ay muli siyang namataan sa loob ng isang grocery store sa Sumag. August 3 ay muli silang nakatanggap ng report na nakita itong kumain ng lunch sa isang karinderya. Bagamat nagtataka ang kanyang mga magulang at kapatid kung bakit hindi ito tumatawag o nagte-text kung saan ito nagpunta, wala din silang alam na kadahilanan para maglayas ang dalaga. Sinubukan pang itrace ng mga IT experts ng pulis ang kinaroroonan ng cellphone ni Pearl. Subalit patay na ito. Hanggang sa isang report ang matanggap nila noong August 14 ng umaga. 2 linggo makalipas ang misteryosong pagkawala ni Pearl Joy. Isang wala ng buhay na katawan ang natagpuan sa masukal na taniman ng tubo sa Hacienda San Roque sa Barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental. Kasama ang mga officials ng Station 9 ay agad silang nagpunta sa lugar at doon nga ay natagpuan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng hindi pa nakikilalang biktima. Nakatali ang kamay nito at may duct tape ang bibig. Nasa advanced decomposition na ang katawan at hindi na ito makilala. Gayunpaman ay buo pa ang mga gamit nito gaya ng suot nitong damit at sapatos. Dahil nga sa ilang araw na rin nilang hinahanap ang dalagang si Pearl Joy, ay tinawagan nila ang ina ng dalaga at ilang mga kamag-anak para kilalanin ang katawan. Positibo namang kinilala ni Jennifer Galve na ang mga damit at sapatos ay siyang huling suot ng kanyang anak bago ito mawala noong July 29, 2024. Subalit paano napunta si Pearl sa tubuhan at sino kaya ang salarin? Ang katawan ay nakita ng manggagawa sa tubuhan habang nag-iikot ito sa property. Hinahanap nito ang pinanggagalingan ng mabahong amoy na tila ba nabubulok na hayop. Matataas na ang tubo kaya naman masukal na ang loob nito at talaga namang hindi ka basta-basta makikita kung nasa gitna ka ng plantasyon na matatagpuan 700 meters mula sa main road. Mula sa missing person report ay nalipat ang kaso sa Homicide Department at nagsimula silang imbestigahan ang kaso ng pagpatay sa dalagang si Pearl Joy Galve. Sinimula nilang maghanap ng mga CCTV footages. Nagbabaka sakali sila na may kamera na nakakapture sa mga huling sandali ng dalaga at ang huling taong kasama nito. Subalit sa kasamaang palad ay wala silang nakuhang footages. Malakas ang kutob ng mga investigador na maaaring hindi doon pinatay si Pearl at tinapon lamang doon ang biktima. Maliban sa CIDG, ay pinakiusapan ng pamilya ni Pearl ang NBI para magsagawa ng investigasyon. Ang kaso ay na-assign sa NBI Executive Officer ng Negros Occidental na si William De Arca. Habang hinihintay ang resulta ng autopsy, ay nagsagawa sila ng background investigation. At dito ay ilan pa ang mga nakababahalang impormasyon ang kanilang nalaman. Sa ginawa nilang panayam sa matalik na kaibigan ni Pearl at ilang mga kamag-anak, ay nagkukwento ang dalaga na ilang beses na itong hinahalay at minomolestya ng kanyang stepfather na si Rene Jan Nasis alias Negro. Ang problema ay hindi niya lamang ibinahagi sa kanyang mga kaibigan at pinsan, kundi maging sa kanyang sariling ina. Noong una ay pinabulaanan pa ni Jennifer Galve ang aligasyon, subalit noong huli ay kusang loob na rin itong nagbigay ng kanyang testimonya. Yung call ko dyan sa nanay na yan, sinabi na nung bata sa kanya na may problema siya. Hanggang ngayon, may tinatago pa rin siya. Mahiya naman siya sa buhay niya. At sinabi na ilang beses nang nagsumbong sa kanyang anak tungkol sa ginagawa ng kanyang kinakasama. Subalit natatakot siya dahil sa pinagbabantaan umano siya ni Rene na papatayin silang mag-iina. Dahil dito ay agad na pinasubpina ng NBI sa Rene Jan Nasis para sa ilang mga katanungan. Subalit wala na ito sa lugar, kaya naman isa ito sa mga itinuring na person of interest sa pagkamatay ni Pearl Joy. Agad silang nanawagan sa social media para sa makakapagturo sa kinaroroonan ni Rene.
bagamat wala pang opisyal na statement kung ito nga ba ang primary suspect sa pagkamatay ng dalaga. August 21, 2024 ay kusang loob naman na dumulog si Rene sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group matapos na kumalat ang kanyang larawan sa social media at mga balitang naglilink sa kanya sa pangyayari. Dito ay mariin nitong itinanggi ang aligasyon laban sa kanya at sinabing inosente siya. Ayon sa una niyang mga pahayag, ay huli niyang nakita si Pearl noong July 29 sa labas ng eskwelahan. Matapos na abutan ng 50 pesos, ay iniwan niya ito sa harap ng school ng Sumag National High School. Kasama din umano siya sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Subalit nagkaroon sila ng pag-aaway ng ina nito 2 araw bago matagpuan ang katawan. Kaya siya umalis at umuwi sa Iloilo. Hindi umano totoo ang mga paratang sa kanya na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Pearl at nagtatago siya matapos na gawin ang krimen. Si Rene Jan Nasis alias Negro ay dati nang nakulong sa New Bilibid Prison ng Muntinlupa at kilala din ito ng CIDG dahil ito ay kanilang asset. Kaya naman malakas ang paniniwala ng marami na may kinalaman nito sa pagkamatay ni Pearl. Maliban dito ay katakataka din ang pabago-bago nitong mga salaysay. Bagamat itinanggi nito noong una ang aligasyon tungkol sa pangmomolestya niya kay Pearl, kalaunan ay umamin na rin ito at sinabing totoo na minomolestya niya ang stepdaughter. Subalit tinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkamatay nito. Ayon kay Rene, nagsimula siyang gawin iyon noong 12 anyos pa lamang ang dalaga. Sa loob ng 2 taon ay patuloy na itong binaboy ang kawawang dalaga. Marahil ay hindi nito nagawang makapagsumbong dahil sa tinakot ito na papatayin siya at ang kanyang kapatid at ina. Gaya na rin ang pahayag ng ina niyang si Jennifer Galve. Dahil nga wala pang official na kaso na naisasampa laban kay Rene, ay agad din itong pinakawalan ng CIDG. Maliban sa aligasyong pangmomolestya, ay nakakuha din ng tip ang mga otoridad tungkol sa paggamit umano ni Rene ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman sa bisa ng isang search warrant, ay hinalughog nila ang bahay ng mag-live-in partner. At nagawa namang makarecover ng Negros Occidental Crime Laboratory ng mga suspected na puting pulbos sa bahay. Subalit nang isailalim ito sa pagsusuri ay nagnegatibo ito. Ayon sa forensic, ang nasabing mga pulbos ay nakumpirma nilang tawas. August 27, sa lumabas na resulta ng autopsy sa katawan ni Pearl, ay napag-alaman na namatay ito sanhi ng namuong dugo sa kanyang ulo. Maliban dito ay nakitaan din ang biktima ng bugbog sa kanyang tiyan, dibdib, baywang, kamay at paa. At may sinyalis din na sinakal ang biktima. Nahirapan na din ang mga expert na malaman kung ginahasa ba si Pearl dahil sa nasa advanced decomposition stage na ang kanyang katawan. September 24, 2024, bagamat itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Pearl, sa kanya namang pag-amin sa ginawang pangmomolestya sa dalaga, ay opisyal nang sinampahan si Rene Jan Nasis alias Negro ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610. Gayon din ang kasong panggagahasa. Bagamat naghihintay pa ang mga pulis ng warrant of arrest, depende sa magiging resulta ng pag-aaral ng piskal sa kaso laban sa akusado. Sa huling report ayon sa NBI, si Rene ay nasa poder ng kanyang kapatid sa barangay Handumanan. Sa oras na lumabas ang warrant of arrest galing sa Fiscal's Office, ay agad nila itong dadamputin. Habang patuloy pa rin ang NBI at mga pulis sa ginagawang investigasyon para malaman kung sino nga ba ang nasa likod ng sinapit ni Pearl Joy. Bagamat walang sapat na ebidensya na magtuturo sa stepfather nito na si Rene, ay maraming naniniwala na may kinalaman ito sa nangyari. Isa pa sa mga huling anggulo na tinitignan ng mga investigador ay ang aligasyon na ginawa nitong pambayad si Pearl sa kanyang palaking pagkakautang sa isang grupo ng sindikato. Bagamat wala pang official na report na inilalabas tungkol dito, at ang lahat ng opinyon ng mga tao ay mananatili pa ring opinyon at espekulasyon. Hanggat walang ebidensya at kaso, at hindi napapatunayan ng hukuman, si Rene Jan Nasis ay mananatiling inosente. Sa inyo pong palagay, may kinalaman nga kaya si Rene Jan Nasis sa nangyari kay Pearl Joy? O biktima lamang ito ng panghuhusga ng mga tao dahil sa naging masama nitong nakaraan?
Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.